Hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Dennis TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, Defense Secretary Gibo Chidoro galit na sa China. Yan guys, yan ang mainit na balita. Kasi nga, nakarang araw lang, di ba? Binomba ulit guys ng China at pinagtulungan pa yung Honai sa May 4 na kung saan ay magbibigay lang ng pangangailangan ng BRP Sierra Madre. Di ba? Magre-resupply lang sila. So dito natin makikita, talagang napakasakim ng China. Di ba? Talagang hindi siya nakikinig. International law man yan, protest man yan, wala. Kaya ngayon tayo hirap. Nasanay kasi to guys, yung mga Chinese, lalo na ng panahon ng digong. Pinabayaan kasi nila yan eh. Di ba? Naging masyado sa nagpakatuta sa China. Kaya ngayon, di ba? Maraming nare-rebel na mga kasunduan. Sabi nga ng iba, binenta ni Digong ang bansa. Di ba? Yung mga pinag-uusapan dyan sa China, na ang usapan pala nila dyan, bawal mag-resupply. Lalo na kung construction materials na pagre-repair doon sa BRP Sierra Madre, di ba? Yung kalawang nating na barko. So kaya ngayon talagang pinipilit nila guys. Ano man ang gawin natin, talagang hinaharang sila at sila rin ang nanggugulo. Kaya nga sabi ni Secretary of Defense Chidoro, maliit lang na bansa na tayo. Sila malaki pero kailangan nating ipaglaban ng ating karapatan sa mga Chinese na to dahil nga sakop yan ng EEZ o Exclusive Economic Zone sa West Philippine Sea. Kaya sabi ni Chidoro guys, ni Gibo, nagsabi niya, magharap tayo sa arbitral. Parang matapos na nung usapin na to kasi ang problema nga sa China guys, ayaw humarap. Talagang binabrasyo tayo, binubuli tayo. Kaya narito guys, pakinggan muna natin ang sinabi ni Defense Secretary Gibo para sa usapin ng West Philippine Sea regarding sa pambubuli, pagbomba ng water cannon ng China sa atin. Alright? So, pasok Secretary Gibo. Defense Secretary Gibo Chidoro inalmahan ang tila pananakot ng China sa Pilipinas kaugnay sa isyu ng West Philippine Sea. National Security Council may pulong naman ngayong araw kasunod ng panibagong insidente sa RORE mission ng ating tropa sa Ayungin Shoal. Si Patrick De Sousa sa sentro ng balita. Patrick? Naomi, iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi ang Pilipinas ang nag-uudyok ng gulo sa West Philippine Sea. Sa harap rin ito na muling pamobomba ng water cannon ng mga barko ng China Coast Guard laban sa narentahang resupply vessel ng Pilipinas na Honai sa May 4 o UN4 sa kasagsagaan ng RORE mission sa Ayungin Shoal noong Sabado. Sabi ni Teodoro, ginagampanan lamang ng Pilipinas ang ating karapatan sa ating teritoryo. Pero ang China anya ang paulit-ulit na gumagawa ng mga iligal na hakbang, bagay na nakikita ng buong mundo. Hindi tayo ang humaharang ng kahit sino man sa West Philippine Sea. Tayo ang hinaharang. So anong gagawin natin? Titihaya na lang? Hindi naman siguro pwede. Ang China napakalaki na. Ang Pilipinas napakaliit. Gusto pa nila tayong kunan para sa mga tao nila. So, hindi pwede yun. Ang Pilipinas at ang kanyang karagatan at kanyang karapatan sa ilalim ng international law ay para sa kapakanan ng Pilipino at kung sino man ang gusto nating isama dyan, walang pakialam ang China na magsabi na sila lang ang pwede. Ngayon, para maliwanag, kung gusto nila, ihayag nila sa mundo na maliwanag kung anong posisyon nila sa ilalim ng international law. Ihayag natin ang ating posisyon, i-arbitrate natin. That is the best way of solving a legal dispute sustainably. Ayaw nila. Ni Teodoro, walang
impluwensya ng anumang bansa ang ating mga aktibidad sa West Philippine Sea. Pakiusap naman niya sa lahat na magkaisa sa pagsusulong ng ating karapatan dito at huwag magpadala sa mga ipinapatalat na propaganda ng China. Samantala, ipinatawag na ng Department of Foreign Affairs ang kinatawan ng Embahada ng China dito sa Pilipinas para ipahayag ng Pilipinas ang maring pagkondena sa agresibong aksyon ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Ipinagutos din sa Embahada ng Pilipinas sa Beijing na ihain ang kaparehong reklamo sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Nakapaloob dito na walang karapatan ang China sa Ayungin Shoal na isang low tide elevation at nakapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas at continental shelf alinsunod sa UNCLOS na pinagtibay pa ng 2016 Arbitral Award. Dagdag ng DFA ang patuloy na pahingalam ng China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa loob ng ating sariling EEZ ay hindi katanggap-tanggap sa sovereign rights at jurisdiction. Pinaalis din ng Pilipinas ang China sa bisinidad ng Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng ating EEZ. Ginawa na rin daw ng pamahalaan ng lahat para pahupayan ng tensyon alinsunod sa napag-usapan noon ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping, pero sila sinuwat ito sa ginagawa ng China. Paalala pa ng Pilipinas, itigil ng China ang patuloy na paglabag sa international law. Ngayong araw nga rin ay nagkaroon ng pagpupulong ang security cluster patungkol dito sa nangyari sa Ayungin Shoal kamakailan. Naomi. So yun guys, napanood yun, di ba? Talagang nagagalit si Gibo, di ba? Na kailangan na talagang dalhin ito sa arbitral. Ayun nga lang talaga guys, ang problema natin, ayaw talaga ng China. Kasi alam nila, bakit ayaw nila pumunta doon guys? Kasi nga, alam nila matatalo sila. Ganyang katuso, di ba? Tapos ngayon, parang kasalanan pa natin. Ang nakakalungkot guys, may mga Pilipino, di ba, napilit pa rin pinagtatanggol itong si Digong na tama daw ang kanyang ginawa sa West Philippine Sea. Di ba? Na kung saan nakikita naman natin ngayon na dati guys, wala nga tayong nakikita ganun, tinatago pala yun sa media. Ngayon na-expose na sila. Kaya nga tama nga, saludo tayo talaga kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang foreign policy pagdating sa West Philippine Sea na kailangan paigtingin talaga yung pakikipag-alyansa natin sa iba't ibang bansa, lalo na yung mga kaalyado natin. Para just in case, di ba, may mangyari. At nagbanta pa nga sila, di ba guys? Nagbanta pa yung China, di ba? Napakalupit ng China guys. Kaya magkaisa pa tayo para ipaglaban ang karapatan ng ating bayan dyan sa may West Philippine Sea, na kung saan ay talagang harap-harapan ng binubuli tayo sa kanilang mga barko dyan, kung saan ay wala namang ginagawang masama kundi nagre-resupply lang ng pagkain o ng mga gamit na kailangan ng ating mga military doon, may mga Philippine Coast Guard na kung saan sila yung nagbabantay. Kaya guys, ano sa tingin nyo? Yung China ba talaga ay wala na ba tayong nakikita pag-asa dito dahil talagang matigas sila guys? Pero ganun pa man, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Kaya natin to. Hindi natin gusto yung gera. Ang gusto natin, kaya sabi ni Gibo, dalhin sa arbitral para desisyonan yan kung sino talaga may argan. At sino talaga may karapatan dyan. Para hindi na sila mambuli. Na kung saan ay binaybi yung panahon ni Duterte at talagang nagpakatuta sa China. Alright guys, dito lang po. Abangan nyo susunod ng live. Thank you.